I am Hinevo Pekaat, 31 years old from Divila, Isabela. I am a pastor of the United Methodist Church and a proud member of Indigenous People, and currently assigned as District Superintendent of the newly created District of the Baguio Episcopal Area, the Isabela Coastal Mission District. I've been in the ministry for almost 9 years. I entered as candidate last 2015. Same time, I enrolled in Union Theological Seminary for my Master of Divinity and graduated last 2019. I was ordained last 2021 and appointed as DS last 2023. Walang specific na tao na nag-inspire sa akin para mag-pastor eh. Although marami din naman akong hinahangaan na pastor, pero sa family namin, 8 kaming magkakapatid at 4 doon ay pastor. 4 kaming pastor. Sumasama ako sa mga kapatid ko sa kanilang ministry way back nung college ako. Maaring way din siguro ni Lord John para imulat ako sa pagmimisyon. Pero ang mas nakapag-inspire sa akin is yung need ng church na kinabibilangan ko, yung home church ko. Need na mabigyan ng importansya, need na mapalago, need na mag-expand. Kasi galing kami sa liblib at maliit na church. Semi-isolated dahil walang daan na papunta doon. Parang hindi siya natututukan gawa ng malayo at mahirap yung mag-destino doon. Well, sabi ng mga pastors na pumunta doon. Especially pag taga-mainland ka. Kaya after graduation ng college, nag-commit ako na mag-serve habang ako ay nag-employ din sa LGU. Focus muna sa ministry, sa kabataan, sa outreaches, Bible study, syempre with other leaders. Dito pinakita ni Lord yung kanyang kadakilaan. Naranasan at naramdaman ko kung paano bless ni Lord yung church. Kung paano niya pinalago yung ministry, especially sa mga kabataan. Doon ko mas naramdaman yung kakaibang apoy ng paglilingkod. Napakasimple ng confirmation ng calling ko, pero at that time parang medyo imposibleng mangyari yon. Una, nag-ask ako ng condition or sign. Di ko alam kung lahat tayo naniniwala doon. Pero yun talaga yung ginawa ko. That time, mag-exam ako ng civil service. Ang sabi ko, Lord, kung papasa ako, go! Papasok ako sa pagpapastor. Pero syempre, sigurista ako. Sabi ko, Lord, hindi lang isa. Dapat 2 kondisyon. Isang condition ko, sabi ko, kung aabot ang weekly fellowship namin ng youth, UMYF, kasi meron kaming every Friday fellowship, ng 100 na attendance. Sabi ko, it's a confirmation na talagang tinatawag mo ako, Lord, at ako ay magpapastor. Parang medyo malabo din mangyari yun kasi ang average attendance namin sa youth fellowship namin during that time is nasa 60 to 70. Ganun lang. Tapos, nung nagkaroon pa kami ng first ever Christmas Institute sa Coastal, hindi pa umabot yung 100 yung delegates, 3 churches yung nagsasama-sama. Yung sinasabi ko parang sa isang church lang, sa Divila Can UMC lang. Pero after a few months, with our regular youth fellowship, Bible study, and other ministries, tapos one Friday, during our fellowship, lumapit sa akin yung isang kabataan at ang sabi niya, Kuya, 102 yung attendance natin ngayon. Tapos sabi ko, Lord, grabe, nagjo-joke ka ba? Pero in short, nangyari yung 2 sign na sinabi ko kay Lord. So ano pang gagawin ko? Minsan pa, sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sa iyo ang buhay ko, ikaw na po ang bahala sa akin. Kung papasok ako sa full-time ministry, ikaw na po ang mag-guide sa akin. I love and enjoyed serving in the church, pero ayaw ko talagang magpastor. Karamihan sa atin gano'n, gustong nagsaserve pero ayaw magpastor. Kaya nung una, medyo hesitant pa rin ako. Pero eventually, after months and years na nasa ministry ako, dun ko mas na-feel yung totoong joy and fulfillment sa pagsisilbi. Dun ko ako mas nag-grow bilang isang tao. Dun ko mas na-realize at nahanap yung purpose ko. Dun ko na-realize na ito yung kailangan kong gawin. At yung gusto kong ginagawa, like inspiring other people, giving messages, lectures, magsalita, gano'n. Nagagawa ko sa loob ng church, nagagawa ko nung pumasok ako sa ministry. Sa pamamagitan nito, na-confirm yung calling at purpose ko. Most memorable, siguro itong latest na appointment ko. Hindi ko ina-expect ito. Akalain mo yung after kong umalis sa destino, sa Aurora during the time to pursue my desire to be a chaplain sa PNP, almost a year akong nawala sa church dahil sa processing ng aking application. Pero di ako nakuha sa application na yon.
Kung hindi pa ako pinauwi ng boom kasi daw may nag-chat sa akin na iaawol na nila ako kasi hindi ako nagpapakita at hindi ako nagre-report sa boom, hindi pa ako uuwi para mag-report. Pinatawag talaga ako ng boom kasi parang biglang naglaho na lang ako. Kailangan ko ding mag-attend sa annual conference para mag-report din sa status ng application ko. Which is, wala akong balak umattend during that time. Parang nagtatago ako, nahihiya ako. Ayaw kong magpakita kasi sabi ko, ano pang mukha ko ang ihaharap ko sa conference sa mga kapwa ko pastors. Twice akong nag-fail sa application ko. Yes, I failed twice. Di ba parang after mong iwan ang lahat para sa pangarap mo, tapos yung pinapangarap mo hindi mapasa sa'yo. Parang nakakahiya. Yung mang-iiwan ka, parang iniwan mo sa ere yung ministry. Tapos hindi ka pala sigurado kung mapapasa sa'yo yung gusto mo. Pero sa isang iglap, at the last day of the conference, last May 2023, I was appointed as district superintendent. Hindi ako deserving, pero yung grace ni Lord sa akin. Grabe. Hindi ko alam, para sa buong Baguio Episcopal area, ako yung appointed na pinakabatang district superintendent sa newly created Isabela Coastal Mission District. Yes, I failed twice, but God redeemed me through this appointment. Araw-araw na susubok yung pananampalataya natin. The moment na binigay ko yung lahat para sa application ko for PNP Chaplaincy, to the point na iniwan ko ang destino ko during that time, gabi-gabing pinagdadasal naming mag-asawa. Invest kami ng time, effort, and even finances para sa application na yun. Iniwan ko nga yung destino ko during that time. Umasa ako na ako ay makakapasok kasi pinapunta na nila ako sa Camp Crame during that time. Pero 1, 2, twice na application ko, hindi ako pumasa, parang bumagsak yung mundo ko during that time. Parang nawala ako sa landas. Na-test yung patience ko, na-test yung tiwala ko sa Diyos. Hindi naman totally na nagreklamo ako sa Diyos, pero some part of my life parang sinasabi ko, Lord, ito yung pangarap ko. Ito yung pinaghahandaan ko. Ngayon na may opportunity, bakit hindi pa ibinigay sa akin? Yung una, parang ang sakit. Lalo sa pangalawang application, yung 5 years na pinaghandaan ko simula pumasok ako sa seminaryo, tapos yung pagkakataon na yun, hindi pa ibinigay sa akin. Pero alam mo, ang Diyos, gumagawa pa rin ng way para ma-overcome yung test na yun. Hindi pa rin siya nag-fail. Yung grace niya hindi pa rin nag-fail. Siya pa rin yung kumilos para ma-overcome ko yung test na yun. Isinuko ko sa Diyos, isunuko ko lahat sa Kanya. Sabi ko, Lord, Ikaw na ang bahala, hindi ko na alam kung saan ako patungo. Kahit masakit, Lord, tatanggapin ko yung naging resulta. During the moment na ako ay nag-move on sa failure ko, umaasa pa rin ako na gagawa si Lord ng way para matanggap ako sa ina-applyan ko. Ngunit, God is really the God of surprises. Iba yung way niya. Ipanagkaloob niya kung ano yung meron sa akin ngayon. Na-overcome ko ito through surrendering and trusting again sa plano ng Diyos sa buhay ko. Ma-overcome natin ang lahat ng test. Si Lord pa rin ang gagawa ng way. We just need to trust Him. Trust His timing and trust His plan. Sabi nga sa kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hands, trust His heart. At naniniwala ako na yung pagtitiwala ko sa Lord, yun yung nakatulong sa akin para ma-overcome yung test and trial na dumating sa buhay ko. Artista siguro. Hindi, joke lang. Kidding aside. Siguro working somewhere, especially sa government. Plano ko noon, after graduation talaga is mag-apply sa DILG para ma-employ sa DILG. Yes, alam ko tatawagin pa rin ako. Iba yung fulfillment ng Papa Storm. Kahit sabihin nilang mahirap, walang sapat na sahod, pero yung naranasan mo kung paano ka i-sustain ni Lord
sa kabila ng iyong kawalan. Yung maranasan mo yung grasya niya araw-araw sa kabila ng marami kang pinagdaraanan. Yung maranasan mo kung paano kanya surpresahin sa iyong paglalakbay sa buhay. Isang pribilehiyo yun at naranasan ko yun nung ako ay nagpastor. Naniniwala ako na lahat tayo may calling sa iba't ibang larangan at profession. Pero kung nararamdaman mo, yes, ikaw na nakikinig ngayon, na ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa kahit anong way, I am telling you, sumunod ka, tumugon ka. Mahirap man, pero ito yung best para sa'yo at maaring best para sa mga taong paglilingkuran mo. Sabi nga niya, the harvest is great, the workers are few, there is much to do. Our church now is in need ng mga faithful at passionate na workers. Huwag kang matakot, kaibigan. Dahil bago ka patawagin, inihanda na ng Diyos ang daan na tatahakin mo. Sumunod ka lang. Mas magaling siya kaysa sa atin. Mas matalino siya kaysa sa atin. At kung sumunod ka, maging tapat ka at isentro mo lang yung buhay mo sa Kanya at sa iyong ministeryo. Hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang iyong paglalakbay. And along the way, masusurpresa ka na lang kung ano yung gagawin at ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ma-amaze ka na lang at masasabi mo, Lord, grabe, iba ka. Gusto kong ipaalala sa inyo, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Remember, friends, that success is not how far have you gone in life. It's not how high is your education, how much money you have in the bank, but how you obey and how you live your purpose according to His will. I am Pastor Hinebu Pekaat, and a proud member of Indigenous people and a proud pastor.